creamy garlic tahong o ang yummy tahong recipe na kung saan paboritong-paborito ko talaga. Of course, unang-una sa lahat ay linisin talaga ang tahong. Nakasanayan ko talaga na i-brush siya, tapos ilang beses nahuhugasan hanggang malinis na malinis at yummy-yummy talaga pagluluto ng tahong. After na malinis na ang tahong ay magpapakulo tayo ng tubig na kung saan 1 kilo na tahong yung gamit ko, tapos ilagay natin sa pinakuluang tubig. O ayan, dyan sa pinakuluang tubig makikita natin kung ano yung tahong o saan dyan na tahong ang hindi mag-o-open. So yung hindi mag-o-open ay didiretso natin na itatapon. So parang para sa akin sira na sira yan at hindi yan maganda na kainin. So yung nag-o-open lang ang kunin natin at yun naman ay lilinisin naman natin ulit ng tubig. Yun talaga yung style ko na after na mapapakuluan yung tahong, tapos yung mga nag-open lang ang kukunin ko at huhugasan ko na naman. Yun talaga ang gusto ko kasi para malinis na malinis at separate na yung mga hindi nag-open sa mga open. So ayan, nilinisan ko naman ang tubig ang 1 kilong tahong. And after nyan, ang iba gagamit ng oil or butter. Yung sa akin naman oil na kung saan 4 tablespoon ng oil. Tapos, lagyan ng onion, 1 medium onion. Ayan. Tapos, after onion naman, ay ilalagay natin ang garlic. Una kong ilagay ang onion and then after garlic. So, hintayin natin na magba-brown siya bago natin ilagay ang cream. Yung gamit ko dito, yung sa Germany na Slagsahne or yung whipped cream nila. So, pwede yung mga Nestle cream natin dyan sa Pinas. Okay na okay yan. So, hantayin lang natin na mag-sticky siya or creamy na creamy. And then, lalagyan natin ng 1 teaspoon na pepper. Yung black pepper. After nyan, isunod natin ang asin. Pag gusto niyo na maging salty siya, 2 teaspoon na asin yung ilagay. Sa akin, 1 teaspoon lang ang nilagay ko na asin kasi hindi ako masyadong salty. And then, optional lang siya ha, 1/2 teaspoon na Knorr powder or magic sarap para dagdag lasa at yummy talaga para sa akin. Nakasanayan ko nagagamit ng Knorr. Ayan, antayin lang natin talaga siya na maging more creamy pa siya ang ating sauce sa ating tahong recipe for today. Ayan, perfect. Ito na, tama na talaga siya. Walang labis, walang kulang. Eksaktong-eksakto. So, yung 1 kilo natin na tahong ay ilalagay natin sa sauce. Yung ating creamy garlic sauce ng tahong. O, diba? I-mix lang natin. Haluin ng mabuti hanggang maging okay na ang lahat ng cream na makakapasok lahat sa tahong. Ayan, perfect. Perfect talaga. Yan yung gusto ko talaga, na maging creamy na creamy ang ating tahong at maraming garlic din. Ang iba dagdagan pa talaga ng garlic, pero sa akin tama na yung garlic na nilagay ko na 3 cloves lang ng garlic. Ayan, ilalagay na natin para sa ating servings. Ang yummy talaga. Ang sarap. Kung naaamoy niyo ang bango at ang sarap-sarap talaga. Ito talaga ang paborito ko sa tahong, yung creamy garlic tahong. Pwede din siya na igisa lang, okay na okay. Pero pag gusto nyo ng ibang recipe, okay na okay talaga ang creamy. Yung nakatry nga ako minsan, naggatas lang yung nilagay ko, okay na okay din siya. Tapos antayin na lang talaga na maging creamy ang ating sauce. Ayan, walang katulad talaga ang panglasang Pinoy. Kaya pag may tinda talaga sa market na tahong ay talagang bibili at bibili talaga ako ng tahong. Ayan, tahong recipe. Walang katulad ang panlasang Pinoy, ang lutong Pinoy. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking recipe ng tahong na kung saan ang dali-dali lang.